Vera, awat ni James. Don't interrupt me, James. Stay away and you. Do you really think you can do that? Sabi ni Vera at mas nalang hinigpitan ang hawak nito sa kanyang buhok. Mabilis na inago ni Vera ang cellphone ni Pamela at itinapon sa dagat. Hindi ba pumasok sa isip mo na dehado ka sa sitwasyon mo ngayon? Tapos tatawag ka pa para puntahan ka dito. Hindi ko hahayaan na gawin mo yun, naiintindihan mo? Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at sumang-ayon sa gusto kong ipagawa sa'yo. Nakangising sabi ni Vera sa kanya. Napahawak si Pamela sa kamay ni Vera at idiniin doon ang kanyang mga kuko. Kaya't napadaing si Vera at nabitawan siya. Ah! You shit! Daeng ni Vera. Inayos ni Pamela ang kanyang sarili at masamang tiningnan si Vera. Nalapitan naman agad ni James si Vera at doon nakita niya kung paano ito mag-arala sa babae. How sweet! Bagay nga kayong dalawa. Sa tingin mo ba ganun ako katanga para gawin ang mga gusto mo? Hindi mo ako utusan para sumang-ayon sa mga gusto mo. Giit ni Pamela at mabilis tumalikod sa mga ito at akmang bababa sa hagdan. Nang muli siyang hilain ni Vera. Halika dito, hindi pa tayo tapos. Hinila ni Vera si Pamela at mabilis sinampal ito. Napaupo naman sa sahig si Pamela at bago pa siya makatayo upang bumawi ng lakas ang bigla na namang siyang sinipa ni Vera sa kanyang tiyan. Kaya napadaing siya. Vera, tama na. Stop that. Awat ni James ngunit hindi nagpaawat si Vera at tinawakan muli niya si Pamela. Pinatayo niya ito at nakita niyang kahit nangihina na ito dahil sa kanyang ginawa, naroon pa rin ang pagiging matapang nito. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito, Pamela. Kung maaaring patayin kita dito, gagawin ko. Saan ni Vera at muling sinampal si Pamela. Sa lakas ng sampal na ginawa niya, tumama sa railings ng yate ang ulo ni Pamela na naging dahilan para mahilo ito. Natigil na naman si James sa kanyang nakita, lalo pa na makita niya ang pagdaloy ng dugo sa pisngi nito mula ulo ni Pamela. Pamela! Tawag ni James, subalit agad siyang napigilan ni Vera at tiningnan ng masama. Nilapitan ni Vera si Pamela, hinawakan ng baba nito. Masakit ba? Mas masakit ba to kaysa malaman mo tungkol sa amin ni James? Kung ganoon, mas ibibigay ko sa iyong sakit na gusto mong maranasan habang buhay. Nakangising sabi ni Vera at hinila pataas si Pamela. Ngunit bago pa niya gawin ang kanyang binabalak, nagawa pang gumante ni Pamela. Nahawakan niyang bote ng wine na nasa ibaba kanina, habang nakandusay siya dahil sa ginawa ni Vera. Kaya naman, hinampas niya ang bote sa ulo ni Vera at nabasag ito. Subalit kahit nakaganti siya sa ginawa nito, bigla naman siyang bumangga sa railings ng yate at bumaliktad na naging dahilan upang mahulog siya sa yate. Nagulat naman si James na nakita niyang eksena, kaya agad siyang tumakbo upang makita si Pamela. Pamela! Sigaw niya. Nakita niyang unti-unti itong lumulubog sa tubig. Akmang tatalon siya upang sagapin ito nang may mga kamay na pumigil sa kanya. Let her die! Mariing sabi ni Vera sa kanya. Hindi inaasahan ni James ang sinabing iyon ni Vera. Naglakad daw papalapit sa kanya at dumungaw kung saan nahulog si Pamela. Muli rin siyang napatingin at pareho nilang nakitang tuloy ang paglubog ni Pamela sa dagat. Nasisiguro niyang walang malay si Pamela dahil hindi ito kumilos. Marunong itong lumangoy ngunit sa estado nito ay talagang hindi nito magagawang lumangoy pa. This is not what I want, Vera. I want to save her. Giit na James at tumawak muli sa rehas ng yate. Subalit muli siyang pinigilan ni Vera. Don't you see, James? Kapag nawala si Pamela sa buhay natin, magagawa na natin ang ating gusto. Makukuha mong posisyon mo sa kumpanya nila at magagawa ko rin kunin mula kay Pamela ang buhay na meron siya. Dahil nakuha ko ng loob ng kanyang magulang. Isa pa sa tingin mo ba, makukuha pa natin ang ating gusto kung iniligtas mo pa siya? Ngayon alam na niya ang lahat. Sa tingin mo ba magiging maayos pa ang buhay nating dalawa? Pahayag sa kanya ni Vera. Natigilan naman si James sa sinabing niya ni Vera. Napaisip siyang mabuti sa mga sinabi nito at may punto ito. Subalit nanghihinayang pa rin siya kay Pamela dahil napalapit na rin ito sa kanya. Wake up, James. This is the right thing to do. Let's get out of here and trust me. Magagawa natin ang paraan ng lahat, ipapaliwanag natin sa kanila ang nangyari. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Nang pagbalik natin, James, saad nito. Napapikit na lang si James at napahigpit ang hawak niya sa railing ng yate. Malayo-layo ang kinaroroonan nila mula sa resort at kung malaman ng ibang nangyari, matatagaran ng mga to sa paghahanap kung nasaan si Pamela. Let's go back and we will talk about it later. Muling sabi ni Vera at hindi na napaalis si James. Napaupo na lang si James at nalilito sa kung anong dapat niyang gawin. Alam niya sa sariling mali ang ginagawa nila. Di nila maaaring pabayaan si Pamela.
Subalit napaisip din siyang mabuti sa sinabi ni Vera na kapag iniligtas pa nila si Pamela ay katapusan na rin nilang dalawa at mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Nasa puno lang niya ang kanyang noo at di alam kung ano nga bang kanyang gagawin. Si Vera na rin ang nagmaneho ng yate ngunit nag-isip siya ng mabuti na kung babalik sila doon na wala si Pamela, maging malaking palaisipan yon sa lahat. Kaya naman nag-isip siya kung anong gagawin nila. Hanggang sa makaisip siya at bago binalikan si James, may tinawagan muna siya. Hindi tayo maaaring babalik na ganitong itsura natin. Seryosong sabi ni Vera kay James na makabalik siya. Napatingin naman si James dito at nakitang may hinahanap. Hanggang sa may nakita nito at kinuha. Natigilan si James sa kinuha ni Vera. Nakita niya ang basag na bote na kinuha nito at naglakad papalapit kay James. Hindi agad nakakilos James nang bigla ay yung itinarak ni Vera sa tagiliran nito. Ah, wait! What are you doing? Nagugulat ang sabi ni James habang napahawak sa kanyang tagiliran. Hindi naman masyadong malalim ang ginawa ni Vera, ngunit nararamdaman niya pa rin ang hapti nito. Hindi rin nagsalita si Vera at muli siya nitong inatake. Ngayon dinapresan nito ang kanyang pisngi gamit ang matulis na bote, kaya muli siyang napadaing. Ginawa ulit yon ni Vera sa kanyang braso at paa hanggang sa tumigil si Vera. Napabuga siya ng malalim na hininga hanggang sa mapaupo siya kaharap ni James. Ano ba sa tingin mong iyong ginagawa? Kailangan makita nilang ganyan ang ayos mo para maniwala sila na may nangyaring aksidente. Pagdating ni Sandro dito ay pagsasabugin natin ang yate. Mariing sabi ni Vera kay James na nagulat sa kanyang sinabi. What? Yes. Pasasabugin natin ang yate at papalabas na nawawala si Pamela na ikaw lang ang nakabalik. Seryosong sabi ni Vera at maya-maya ay napangisi. Hindi naman makapaniwala si James sa sinabing iyon ni Vera. Ang tayong magagawa na lang niya ang sumang-ayon sa gusto nito dahil alam niyang una pa lang ito ang nais ni Vera na mangyari. Ang sa buhay nito si Pamela ay mawala. Kasalukuyan nakasakay ngayon si Alice sa private airplane ng kanyang pamilya. Tanging siya at maging crew lang ang nasa loob ng airplane. Hindi pa sila nakakaalis dahil inihahanda pa ng pilotong eroplano. Maya-maya ay naramdaman na niyang unti-unti na itong umaandar. Ngunit bigla siya nakaramdam ng kaba habang umaandar ang eroplano. Tila ba may kung anong bagay na siyang dahilan kung bakit nag-aalangan siyang umalis? Subalit alam na niyang hindi na siya maaaring magtagal pa sa lugar dahil may kakausapin pa siyang tao sa Canada. Napabuga siya ng malalim na hininga, pilit inaalis sa kanyang isipan ng kaba na kanyang nararamdaman. Napatingin siya sa labas ng bintana. Nakita niyang unti-unti nang lumilipad pa itaas ang eroplanong sakay niya. I hope you will be okay, Pamela. After I've done talking to that brat, I will come back soon. Take care of yourself. Sambit niya sa sarili. Hindi niya maiwasang mag-alala sa pinsan niya na ngayon kailangan niya munang iwan para sa trabaho niya. Miss Alice, here's your food. Sabi ng isa sa mga crew na inutusan niya kanina na bigyan siya na makakain. Napangiti naman siya dito at nagpasalamat saka ito umalis. Nagsimula siyang kumain ngunit nakakailang subo pa lamang siya ay nagulat siya nang may narinig siyang pagsabog. Hindi pa man sila nakakalayo sa isla at natatanaw pa niya ito mula sa kinaroroonan niya. Mabilis siyang tumingin sa labas ng bintana at nakita niya ang nag-aapoy na bagay. Napakunot siya habang nakatingin doon at muling nakaramdam ng kaba. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili habang nakatingin dito. Hindi siya makapagsalita hanggang sa unti-unti na rin silang lumalayo at di niya na ito matanaw dahil sa ulap na unti-unting humaharang sa kanyang tinitingnan. Wala sa sariling napaupo na lamang siya at napapikit. Iniisip niya na sana'y walang nangyaring masama kay Pamela. Napatayo si Vera na makita isang magandang babae na kilalang kilala niya kasama ang asawa nito. Walang iba kundi si Mrs. Leia at Mr. Armand Alessandro, ang mga magulang ni Pamela. Mabilis tong nakalapit sa kanya at nakita ang pag-aalala nito. Vera, totoo ba yung sinabi mo? Tanong agad nito sa kanya. Napaiwas ang tingin si Vera at tila hindi alam kung ano ang sasabihin dito. Na makabalik sila, tumago agad sila sa ospital at marami ang nagulat sa nangyari sa kanila dahil sa mga sugat nila. Tinulungan na rin sila ng mga staff, lalo pangat nalaman ng mga ito na ang yating sumalubong sa kanila na sumabog. Dinala agad sila sa malapit na ospital. Matapos magamot, tinawagan ni Vera ang magulang ni Pamela. Hindi nga lang niya inaasahan na gano'n kabilis itong nakarating. Yes, tita. I'm sorry. Hindi namin nakita si Pamela. Tanging si James lamang ang nahanap namin. Sabi niya dito at agad siyang napaiyak matapos sabihin yon. I don't know how to explain, tita.
I am still shocked of what happened to them. Hindi rin nagsasalita si James. He's still in shock too. Muling sabi ni Vera. Oh my God! Tanging sabi nito at muntik nang matumba kung hindi agad ito nahawakan ng kanyang asawa. Ano ba talagang nangyari? Bakit sumabog ang yating sinasakyan nila? Tanong naman ng asawa nito. Tito, I don't know too. I'm just having fun with my boyfriend when this incident happened. I really don't know. All I know is they are on the rat. Paliwanag ni Vera dito. Napapikit naman ang ama ni Pamela. Ngunit naging seryosong tingin na makita ang sugat niya sa noo. What happened to you? Tanong nito. Natigilan si Vera sa tanong nito at muntik niya nang makalimutan na may sugot pala siya dulot nung hinampas ni Pamela sa kanya ang bote ng wine. Nadulas kasi ako sa bato kanina habang hinahanap namin sila kaya nasugatan ang noo ko pero ayos na po ito. Sagot ni Vera dito. Napatango naman to sa kanya at napabuntong hininga. Kumikilos sa ba ang tauhan ng resort para hanapin si Pamela? Muling tanong ito. Yes, Tito. Naroroon sila sa area kung saan sumabog ang yate. Tugon ni Vera. Palihim pa siya napangisi dahil sa kabilang dako ng dagat nila pinasabog ang yate at hindi talaga doon sa kung saan nahulog si Pamela. Medyo malayo-layo rin yon kaya matatagalan pa bago mahanap ng mga ito si Pamela, buhay man o patay. Goodness, Arman! Ang anak natin! Umiiyak na daing ng ina ni Pamela. Shh! We will find her, Leia. Pull yourself together. Pag-aalo nito sa asawa. Gusto ko makita si James. Gising na ba siya? Hindi pa, Tito. Sa ngayon, tinitingnan pa siya ng mga doktor. Tugon ni Vera. Napatango naman ang ama ni Pamela sa kanya at muli, napabuntong hininga. Sige, babalik na lang kami dito kapag maayos na siya. Susubukan naming hanapin si Pamela. Halika na, Leia. Sabi nito at tumalikod na kay Vera. Nagpaalam na rin si Vera sa mga ito at nang makalayo nang napangisi na lamang si Vera, tsaka pinag-cross ang kanyang mga braso. Paano kapag nahanap nila si Pamela? Maya-maya tanong ni Sandro na nasa tabi niya. Kung mahahanap man nila si Pamela at buhay pa ito, sisiguraduhin kong tutuluyan ko siya. Hindi ko hahayaang mabubuhay pa siya. Mariing sabi ni Vera at bumaling kay Sandro. Kumilos na ba ang mga tauhan natin? Oo, huwag kang mag-alala. Uunahan natin silang mahanap si Pamela, buhay man o patay. Nakangising sabi ni Sandro sa kanya. Napangisi naman si Vera at tumango sa sinabi nito. Hindi hahayaan ni Vera mawawala lahat ng pinaghirapan niya dahil lang kay Pamela, kaya't sisiguraduhin niyang tutuluyan niya itong mawala sa buhay nila. Kinabukasan, nagising si James at napansin niyang nasa ospital siya. May napansin siyang gumagalaw sa tabi niya, kaya't napatingin siya dito at to'y nakita niya si Vera, nagbabalat ng mansanas. Napatingin to sa kanya na mapansin siyang kumilos. You're awake, mahinang sabi niya at napalingon sa may pinto. How are you? I'm really sorry for what I did, babe. Yun lang talaga ang parang alam ko para makalusot tayo. Sabi ni Vera, tinawakan ng kanyang kamay. Iniiwas lang na James ang tingin dito. Ano nang nangyari? Nahanap na ba nila si Pamela? Tanong niya rito habang di tumitingin. Yeah, they are still searching for her and I hope they will find her dead. Wika ni Vera tinapos ang kanyang ginagawa. Naging seryoso naman ang tingin ni James kay Vera dahil sa huling sinabi nito. You know it was wrong. We are very wrong at the first place, Vera. Seryosong sabi ni James dito. Napataas kili namang napatingin si Vera dito at saka napasinghal. What? Ngayon ka pa ba magsisisi gayong tapos na ang lahat? Sinabi ko na sa'yo na kailangan mawala ni Pamela sa buhay natin. Kaya wag mong kaaawaan ng babaeng yon. Nag-usap na tayo tungkol dito noon pa, James? Seryosong sabi sa kanya ni Vera. Napaiwas ang tingin sa James sa kanya dahil totoo naman talagang sinabi nito. Lahat na nangyayari ngayon sa kanila sa pagpasok nila sa buhay at pamilya ni Pamela, planado ni Vera noon pa. Ngayong malapit na nitong makuha ang gusto, hindi na nito hahayaang mawala si Pamela. Dahil lang dito, wag na natin pag-usapan pa ang tungkol sa kanya. Magpatuloy na lang tayo tulad nga nasabi ko. Kagabi sa'yo, yun lang din ang sasabihin mo sa magulang ni Pamela. Dadalawa sila ngayon dito para makita at makausap ka. Umayos ka na sagot sa kanila, James. Mariing sabi ni Vera dito at tumalikod na para umalis. Nang makalabas to sa pinto, napapikit na lamang si James. Kahit anong angal niya sa gusto ni Vera at kahit mali nang ginagawa nito, ay wala rin siyang magawa. Dahil nangako siya rito noon na gagawin ang lahat ng gusto nito upang makaganti sa mga Alessandro. Subalit ngayon nag-aalala siya sa nangyayari dahil nga napamahal na sa kanya si Pamela
at nag-aalala siya sa kalagayan nito. Ngunit alam rin niyang malalagay din sa alanganin ng mga sarili nila ni Vera kapag nagsalita si Pamela tungkol sa ginawa nila dito. Kaya naguguluhan siya sa maaari niyang gawin ngayon. Napatayin siyang bigla sa pinto nang bumukas ito at bahagyang natigilan nang pumasok ang mga magulang ni Pamela. "You're awake. How are you?" Tanong ng ama ni Pamela sa kanya. "I'm okay, Dad," tugon ni James dito at gumiti. Ngunit nakita niyang seryoso lang ang tingin nito sa kanya, kaya napayuko na lamang siya. "So, now that you're okay, tell us what really happened. What happened to Pamela?" Seryosong sabi ng ama ni Pamela. Muling napatingin si James dito at nagdadalawang isip sa kung ano nga ba ang kanyang isasagot. Ngunit alam niyang magiging komplikado ang lahat kapag sinabi niya ang totoong nangyari. Kaya kailangan niya magsinungaling sa mga ito. "It was all sudden, Dad. Pamela and me were having fun at the pool. Kaming dalawa lang ni Pamela sa yate at hindi namin alam ang sunod na nangyari dahil bigla na lang tong sumabog at tumama ako sa isang matigas na bagay kaya ako nawala ng malay." Paliwanag niya rito. "Oh my God!" Sambit ng ina ni Pamela na puno pa rin ng pag-aalala. Ilang oras nang hinahanap ng mga tauhan ng hotel at maging ibang rescuers ang lugar kung saan sumabog ang yate. Tumunog na rin ang pulis sa paghahanap, subalit wala pa ring balita hanggang ngayon. Napapikit naman ang ama ni Pamela sa sinabi nito dahil mukhang wala siyang mapapala sa sinasabi ni James, dahil maging ito hindi rin inaasahan ng pangyayari. "Patawarin niyo po ako, Dad, Mom, kung hindi ko nagawang protektahan si Pamela," malungkot niyang sabi dito. Narinig niyang napabuntong hininga ang ama ni Pamela. "Paano ka nailigtas ni Vera? At bakit si Pamela hindi nila nakita?" Naiiyak na tanong ng ina ni Pamela. "Vera explained to me what happened after that explosion. Siya at si Sandro ang agad pumunta sa kinaroroonan namin, kasunod ng mga rescuer. Ngunit tayong ako lang nakita nila nagkalutang sa dagat at walang malay. Ilang minuto rin sila naghanap sa paligid, ngunit umalis din sila dahil kailangan nila akong dalhin sa ospital at magamot. Muli raw silang bumalik kasama ng iba pa, ngunit walang bakas ni Pamela." Mahabang paliwanag ni James sa mga ito. Natahimik ang mag-asawa, ngunit naririnig pa rin ang mahihinang hikbi ng ina ni Pamela. Maya-may napatango ang ama ni Pamela, ngunit makikita ang pagkadismaya sa kanyang mga sinabi. "I am very disappointed of this incident. Kapag kaya mo na makakilos, tumulong ka sa paghahanap kay Pamela. She is your wife, and it's your responsibility to find her, understand?" Seryosong sabi nito sa kanya. "Yes, Dad," tugon niya rito. Agad tong tumalikod sa kanya at naglakad palabas ng kwarto kasunod ang asawa nito. Nang tuluyan na makalabas sa mag-asawa, napabuga ng malalim na hininga si James. Kinakabahan siya sa posibleng dulot ng pagsinungaling nila, subalit wala na rin siyang magagawa. Naalala niyang sinabi nito, "Wife, she is my wife." Sambit niya sa sarili. Napapikit na lamang siya. Hindi niya alam kung ano nga ba siya sa buhay ni Pamela o kung ano nga bang responsibilidad niya rito. Dahil alam niyang di siya karapat-dapat na magiging asawa nito, lalo na't puno ng kasinungalingan ang paniniwala nila dito.